Coach, tingnan mo, hindi na nanginginig. Kaya ko na. Susunod ay Clean and Jerk Challenge. Ang Korean athlete na si Frank, 240 kilo. 240 kilo? Si Frank ay susubukan ng world record. Magtutagumpay kaya siya. Ang medalya nito ay para kaya sa kanya. For the kilo? Si Frank na malakas! Nagtagumpay siya! Champion! 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 Ang susunod na lalabas ay ang veterano si Shading Jun. Sa snatch, nawala siya ng 10 kilo kay Frank. Sa ngayon, ikalimang ranking niya. Sa ngayon na score, wala nang banda kay Frank sa kanya. 238! Panatalihin ang 238! Shading Jun, tandaan mo, 238 ang limit mo. Dapat maabot mo ito, makukuha ng isang tansong medalya. Hindi ako kailanman magsisisi. Ano bang tunay na pagkatalo? Kung hindi mo inaamin ang pagkatalo. Kung ganon. Harapang sagupaan na lang. Hoy! Mainang lalaki, pinapayuhan kitang umuwi na lang. Kumain ka na lang sa bahay nyo. Ang tabladong ito. Ako ang totoong may hawak. Hindi naman magandang panoorin dito. Si Frank siguradong una. Tara, punta na tayo sa likod. Baka makakuha pa tayo ng perma ni Frank. 261 kilo. $261 kilo. 261? Kung maangat ni Liding Jun ito, magiging total 450 ang puntos niya. Lalampas ang 450 ni Frank at makakuha ng kampyonato. Hindi ba masyadong mataas ang ambisyong ito? Sa ganitong oras ay nangarap pa ng titulo? Hindi ba ito hindi masyadong matalino? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magbiro. 261 kilo? Mukhang nasapak talaga kita ng malala. Huwag ka na magpahiya dito. Kung bubuhatin mo yung ganyang kabigat, baka mawala na ang buhay mo. Liding Jun! Nababaliw ka na ba? Ayaw mo na bang mabuhay? Nasiraan na ng bait si Liding Jun. 261 kilo? Paano niya mabubuhat yan? Miss Jiang, kapag nagkaproblema dito, umalis na tayo. Sandali lang. Mr. Liding Jun, sigurado ka bang susubukan mo ang 261 kilo? Sigurado. Bakit? Alam mo bang mapanganib ang ganitong bigat? Alam ko. Pero ang kampyonatong ito, mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko. Kailangan ko makuha ito. Xiaojun, hindi tama ang paraan. Dapat ganito ang hawak. Ang galing mo. Ma, mula ngayon, ang anak mo'y tatawagin ng Liding Jun. Kung hindi ako kampiyon, hindi ako karapat-dapat maging tao. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Ma, Laban anak. Laban. hindi maganda to. Sumakit ulit ang kamay niya. Tibayan mo! Sige pa! Liding Jun, sandali na lang to. Huwag kang bumitaw. Hindi ka pwedeng bumitaw. Para sa papa mo. Para sa iyong pangalan. Lalong-lalo na para sa sarili mo. Laban. Si Li Xiaojun ay naghawa ng 261 kilo. Umabot na sa pinakamalagang sandali. Kaya ba yung manatili? Woo! Sa
10 segundo. Kailangan pang matagal ng 10 segundo. Kung magawa ni Lee Ding-jun, siya ang magiging kampiyon na ngayong taon. Laban! Xiaojun, tandaan mong sinabi ng mama mo! Tibayan mo lang! Kapit lang! Kapit! Xiaojun, naniniwala si Mama sa'yo. Ma, ako, hindi ko na kaya. Ibayan mo lang. 3, 2, 1! Ah! 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 Nagawa niya! Congratulations! Sa oras na sumukong lahat, kinaya ang presyon. Parang sinanay ba ng Diyos? Sa sandaling ito, siya ang kampiyon. Nasa tutok siya ng food chain. Sabay-sabay tayo humiyo para sa kanya. Lee Ding-jun! Ikaw ang kampiyon! Ma! Nagawa ko na! Nagawa ko na, Ma! Ma! Nagawa ko na! Nagawa ko na, Ma! Imposible! Hindi pwedeng totoo to! Paano niya nabuhat ang 261 kilo? Mandaraya! Siguradong nandaya siya! Gumamit siya ng doping! Humihiling ako ng pagsusuri sa dugo. Si Lee Ding-jun, malaking hinala ko na gumamit siya ng doping bago Sabi ang ko nga laban! sino bang kaya magbuhat ng 261 kilo? Kaya pala, Magandang araw po. Kami po ay miyembro ng committee. Nakareceive kami ng ulat. Posible raw gumamit si Mr. Lee Ding-jun ng isang doping bago magsimula ang laban. Hindi maaari! Hindi gagamit ng doping si Ding-jun! Coach, huwag ka mag-alala. Handa akong tumanggap ng kahit anong investigasyon. Lalabas din ang resulta! Lintik kang Lee Ding-jun! Ang kampyonato mo! Magiging akin din yan! Bakit mo iniisip na gumamit ako ng doping? Ang 261 kilo! Isang napakalaking numero! Halos imposible magtagumpay! Sa tingin mo, hindi ka panipaniwala. Pero hindi ibig sabihin na hindi maaaring mangyari. Ang kampyonato ay siguradong sa akin. Ayon sa investigasyon, si Lee Ding-jun ang atleta ay hindi gumamit ng anumang pampasigla. Isa talaga siyang lehitimong kampyon. Imposible! Ang barel! Ang barel! May problema ang barel! Ay! Oh! Pakitawag ang kampyon na si Lee Ding-jun para umakyat sa entablado. ang event ng Wood Alpha Weightlifting Unit ay matagumpay na natapos. Binabati namin ang veteranong mula sa Dasha, si Lee Ding-jun, sa kabuong bigat ng 451 kilo, bagong world record, at sa pagkapanalo ng kampyonato. Ma, nagawa ko na po. Mr. Lee Ding-jun, paano niyo ito nagawa? Sa huling sandaling yon, lumikha kayo ng isang himala. Hindi ako nag-iisang nakatayo dito. Kasama kong aking ama at ina. Ito'y himalang nilikha naming lahat. Nasaan sila? Ang mama at papa mo, maaari ba silang interview? Namatay ng papa ko nung bata pa ako. At ang mama ko naman, ayon sa doktor, marahil hindi na siya kailanman magigising muli. Para sa kanila, wala akong ibang paraan para makabawi, kundi hawakan ang tropeo ng kampyon! At ito pa rin ang aking pangako. Mr. Ding-jun, tungkol naman sa sinabi ni Frank na nagkakusang gumamit raw kayo ng pagpasigla, ano bang masasabi mo tungkol dito? Kung ang ibig sabihin ng sports ay isang uri ng pampasigla, dapat yata pahintulutan yun, hindi ba? Tingnan mo to. Ang Housing Group nagpadala ng olive branch para sa'yo. Isa sa pinakamalaking brand sa buong mundo na gumagawa ng sportswear. Mukhang may tsansa si Lee Xiangjun na maging sunod na super endorser.
Ma, natupad ko ng pangako ko. Pakiusap, idilat mo naman na yung mga mata. Ma! Ma! Sa wakas, Ma. Matagal ko na itong hinihintay. Nagawa ko ng pangako ko, Ma. Tignan mo, Ma. Siya, John. Tatawag ako ng doktor. Anak. Nagawa mo na. Ang papa mo ay masaya. Ma! 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 Magising ka! Gumising ka! Huwag kang mag-alala. Itutuloy ko ang pangako kong ito. Ilalagay ko mga pangalan niyo sa altar. Mr. Lee, gusto kang kunin ng Aushing Group bilang ship endorser sa susunod na 4 na taon. Ang taon ng sahod ay higit 1 bilyon. Salamat, President Jiang. Pero gusto ko bago ako magsimula, makauwi muna ako sa probinsya. Pwede kang umuwi ng kampante. Ipinagmamalaki ka nila. Bukod pa rito, gagamitin kong pangalan ng Aushing Group upang maglaan ng pono para sa iyong bayan at mag-invest sa pagpapagawa ng kalsada para makabalik ka ng may dangal. Maraming salamat, President Jiang. Wala nga naman. Makikipag-ugnayan kami agad gamit ang pangalan ng mga anak ng pamilya Lee para kontakin ang Honyang Village at maglaan ng pono para sa kalsada. Lahat ng ayon sa biyahe ayon sa gusto ni Mr. Lee. Hello. Ito po ang komite ng Haoyang Village. Sino po sila? Kayo ang komite ng Haoyang Village? Lumaki na ang mga anak ng pamilyang Lee. Ngayon ay malalaking tao na sila. Pati ang presidente ng International Housing Group kailangan pang personal na maglaan ng pondo para sa pagpapaunlad sa inyong baryo. Magaling ka talagang kapitan ng baryo. Salamat po, boss. Mga anak ng pamilyang Lee? Housing Group? Hindi kaya... President Lee, isang buwan nang nakalipas, yung utang mong 100,000 yuan, kailan mo babayaran? Kuya, bigyan mo pa ko ng ilang araw, kahit ilang araw lang. Wala talaga akong pera ngayon. Kung may utang ka, bayaran mo! Natural lang yan! Kung hindi ka pa magbabayad, mapipilitan ang mga tao ko na pumunta sa bahay nyo para kausapin ang mga magulang mo. Ha? Hindi pwede. Malapit na ako ma-engage. Hindi sila pwedeng gumawa ng gulo. Kuya, pupunta na ako ngayon para maghanap ng pera. Sige, sige. Kompleto na ba ang lahat? Bigyan natin ng mainit na palakpak at i-welcome natin ang mga leader na dumating upang magbigay gabay sa trabaho. Salamat po. Kapitan Lee, ang probinsya at lungsod ay lubos na nagbibigay pansin sa investment project ng Aushing. Ang iyong anak ay siya ring namumuno sa proyektong ito. At mukhang kakagaling niya sa engagement. Ipinakuha sa akin ng leader ang ilang munting regalo para sa inyo. Ay nako, salamat po talaga. Ang aming Jinsheng ay tumutulong lang sa bayan. Tungkulin naman talaga niya yon. Oo. Sales lang ako sa Aushing Group. Mukhang napagkamalan nila ako. Kaya sasabayan ko na lang ang agos. Hello, Secretary. Salamat sa probinsya at lungsod sa suporta para sa aming proyekto. Ako si Lee Jiansheng. Nagagawin ko ang proyekto ito ng mahusay. Magbibigay ng benepisyo sa ating bayan.
Ilabas niyo lahat ng aking Olympic medals. Lahat ng yon. Panahon na para suklian, kabutihang ipinakita ng mga kababayan. Opo, Mr. Lee. Ang pinsan ninyo ay sasama ng Aushing Group. Aalis na raw siya sa lalong madaling panahon, kaya pinadala namin si President John ng imbitasyon at gusto niya kayo ang kumakatawan sa Aushing. Nakuha na rin ang mga regalo upang makabalik ang magandang reputasyon kasama yung mga magulang. Mga kababayan, napakagandang araw ngayon. Dalawang magandang pangyayari. Matagumpay na naaprubahan ang investment ng Aushing Group. Kasabay nito ay engagement ceremony ng aming Jingsheng. Ngayon, narito rin ang mga leader mula sa Aushing at pamahalaan upang magbigay ng pagbati. Kapitan, talagang mahusay ang pagpapalaki niyo sa inyong anak kaya nagkaroon ng investment mula sa Aushing. Kung wala siya, hindi mangyayari ito. Tama naman na mapasok ng Aushing ang ganitong maliit na lugar para mag-invest. Talagang karangalan niya sa mga ninuno. Tumahimik mo na ang lahat. Mga kababayan, ang pondo ng investment ng Aushing Group, basta talaga rito tayo, may bahagi ang bawat isa. Basta talaga rito tayo, may bahagi ang bawat isa. May bahagyang bawat isa. Hindi ko alam kung maayos ba ang buhay ni Yingsha at Xiaojun sa labas. Kung maayos ba sila. Janwa, tingnan mo, ang pamilya ni Yingsha. Lao Yue, 6 na taon na silang umalis. Bakit mo pa sila binabanggit? Tama. Ay nako, narinig ko noon na nagpaparamid din daw sila ng mag-ina sa labas. Eh ngayon, malay mo, pati na sila kung saan sa kanal. Li Jinhua, Wang Xiumei, kung hindi dahil sa inyo noon na ayaw niyong ipasok ang tabletang pang-alala ng kapatid niyong lalaki sa templo, aalis pa ang pamilya ni Xiaojun sa Hongyang Village? Ha? Aalis ba sila? Ano ba pinagsasabi mo? Lao Yue, kung mag-iingay ka pa at magulo dito, ayon sa patakaran ng baryo, pwede ka tatanggalin sa listahan. Ay, kanino kayang malaking tao ang sasakyan na ito? Pa. Ma. Nandito na ako. Kanino kayang malaking tao ang sasakyan na ito? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita to. Oy, totoo nga. Pag binanggit mo si Kakao, bigla siyang dumarating. Hindi ba ito yung manloloko na si Lee Xiaojun? Ano? Hindi ka na makapambiktima sa labas? Kaya ka umuwi ng talunan? Anong sinasabi niyo? Xiaojun, sa wakas nakabalik ka rin. Ano? May ginawa ka masama? Kaya ayaw mo umamin? Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa mo? May mukha ka pang bumalik dito? Alam mo ba, umabot dito sa baryo, ang balitang nangluloko kayo? Ano mga pinagsasabi ninyo? Kalokohan! Ayaw mo pa rin umamin ha? 6 na taon na! Bumalik ka na ba kahit minsan? Pati ang tito mo, hindi na alam kung saan kayo nagpunta! Kung hindi ka talaga gumawa ng masama, hindi ka aalis ng ganyan! Kayong buong pamilya nyo, wala namang matinong isa! Panloloko! Kung baluktot ang puno, baluktot din ang sanga! Pinapahiya niyo ang Haoyang Village. 6 na taon na kung hindi nakauwi kasi naghahanda ako para sa Olympics! Si Mama. Umanaw na siya. Ayaw niyang maging pabigat sa tito ko. At lubos siyang nadismaya sa inyo. Kaya siya tuluyang nawala ng koneksyon. Ang galing mo namang magsalita. Sige nga, sabihin mo. Bakit kaya sa oras na to bumalik? Hindi ba't gusto mo na makihati sa pera? Para may balik ang dangal ng aking mga magulang sa bayan. At mapasama sa bayan ng pamilya! Huwag mo nang gamitin yan bilang dahilan. Noon, ikaw mismo ang nagsabi. Kapag nakuha mo ng Olympic gold, dapat makabalik ng iyong mga magulang sa pamilya! Nakuha ko na. Tinupad ko mga sinabi ko. 6 na taon akong wala sa bahay. Ibinuhos ko lahat ng aking lakas para tuparin ang pangako ko. Ngayon, nakuha ko ng Olympic gold. Gusto kong aking mga magulang ay maibalik ang buong dangal sa sabayan ng pamilya! Totoong Olympic gold ito. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Si Sergeant, ang batang ito, may pag-asa talaga. Nagbibigay nga lang sa ating Haoyang Village. Huwag kayong maniwala sa peking medal na yan! Huwag mo kaming lokohin gamit ang peke mong medalya! Sinasabi mong Olympic champion ka? May ebidensya ka ba kung tunay ka talagang champion? Ipakita mong premium sa amin. Ipakita mong premium sa lahat ng tao. Ay.
Ngayon, pagbalik ko, dala ko ang dalawang maraming bagay para sa mga kabaryo. Pero ang mga ito'y napakamahal at delikado sa hindi magandang daan ng baryo. Kaya ako ang nauna. Totoo ba ito? Hindi niyo tayo lukuhin, hindi ba? Sino ba magdadala ng medalya ng ganito kalaki? Baka peke lang ito. Mga kabaryo, huwag kayong magpalilan sa kanya. Simula bata pa siya, hindi na siya maayos. Niloloko niya pati ang baryo. Kailangan niya pang lumabas sa Ongyang Village. Ang ganito kasamang tao. Napakasama talaga. Kaya nga. Yung salot na ito, bakit hindi natuto? At napakasama pa siya. Gumawa ng ganito ng panliling lang sa baryo. Lolo, ano bang ginagawa mo? Gumawa ka ng peking medalya para lokohin ang baryo. Xiao Jun, sabihin mo na 6 na taon kang nawala. Pagbalik mo, ganito agad ang ginagawa mo. Sabihin mo nga, paano mo ipapahayang yung mga magulang sa ilalim? Isang batang hindi maayos mo na pagkabata. Paano magiging Olympic champion? Kung ako ang tatanungin, peke rin ang medalya. Baka nga, galing yan sa Sistol sa Kasada. Ay, malas ang pamilya natin. Akala may pag-asa pa siya. Pero pala isang manloloko, nagpakita pa ng peking medal. Hindi ito peke! Ito ang tunay na Olympic gold. Ako'y talagang Olympic champion. Xiao Jun, hindi ka ba talaga nagsisinungaling? Hindi ko kayo niloko. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Nasa sa inyo na lang yan. Ikaw! Tama na! Huwag mo nang ipaya ang sarili mo rito! Dalhin mo na ang abo ng iyong mga magulang at mga espiritual na palaki! At umalis ka na agad dito! Kung magkakaantala ka sa investment ng Aushing Group at sa engagement ni Jinsheng, sinasabi ko sa'yo, handa ka na ba sa kahihinatan mo? Dumating sila dahil sa akin. Ngayon, kung ang abo at laki ng aking mga magulang ay hindi makapasok sa sambahayan ng pamilya, hindi ako aalis. Ikaw! Ang sakit mo talaga sa ulo! Kung hindi kayo naniniwala, sisiyatin nyo mismo. Tignan nyo kung ako nga ba ang kampiyon ng Olympics. Shume! He? Hindi ba't binigay sa'yo ni Jinsheng ang isang smartphone na may internet? Oo. Tignan natin para makita ng lahat! Di ba, Papa? Oo. Siri, sinong kampiyon ng weightlifting ngayong taon? Ngayong taon, ang kampiyon ay isang atletang mula sa Dacia, si Lee Dingjun. Si Lee Dingjun, ayaw nito ng paghihirap para magdala ng karangal sa bansa. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ang Olympic champion na si Lee Dingjun. Ito, siya si Xiao Jun, hindi ba? Ako si Lee Dingjun. 4 na taon nang nakalipas, nagpalit ako ng pangalan na si Lee Dingjun. At nangako na magiging world champion. May Olympic champion na sa ating baryo. At yun ay si Xiao Jun. Xiao Jun, talaga bang Olympic champion ka? Mr. Lee, ito ang premyo na inihanda niyo para sa akin. Ha? Diyos ko, ang dami na tong pera. Uy, hati-hati tayo sa pera mo. Ay, anong ginagawa nyo? Kumuha ka pa ng konti. Mga kabaryo, sa mga nagtiwala sa akin sa lahat ng mga taon na ito, ang perang ito ay dinala ko upang ipamahagi sa inyo. Ang perang ito ay para sa mga taong tumulong sa akin noon. Sino ka ba? Sino ka ba? Xiao Jun, iisang pamilya tayo. Kahit nabali ang buto, magkakabit ka pa rin ng litid. Oo nga, lahat tayo ay isang pamilya. Magkapamilya tayo. Lolo, ngayon, may karapatan na ba mga alaala at abo ng aking mga magulang na pumasok sa sambahayan ng pamilya? Sige, ibibigay ko ang pwesto na inalaan para sa akin sa kanila. Kontento na ba kayo? Xiao Jun, huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng engagement ni Jinsheng, ako mismo, ibabalik ko ang mga alaala ng iyong mga magulang sa ating sambahayan. Mga kabaryo, malapit na magsimula ang kasal ni Jinsheng. Maupo muna tayo agad. Ito.
Li Xiaojun, ang pwesto na ito ay nilaan para sa presidente ng Aushing Group. Sino ka ba? Umalis ka na kaagad. Ito bang pinsan man pinalay sa pamilya Lee? Bakit ngayon bumalik siya? Xiaojun, hindi ka matatayo dyan! Xiaojun, tumayo ka dyan! Huwag kang sumugod sa mga lider na dadalo sa ating salo-salo! Ang pwesto na ito ay inilaan para kay Miss Jiang ng Aushing Group! Hindi pwede sa kahit sino basta umupo dyan. Ako ang pumalit para kay Miss Jiang. Pumalit para kay Miss Jiang? Parang nahuhumaling ka na sa pagpapanggap. Sino ka ba sa tingin mo? Chen Sheng, bumalik siya ngayon. Pagkasadyang gusto na niyang gumawa ng gulo. Hello, Mr. Wang. Paki-check nga kung anong schedule ng weightlifting champion na nakakontrata sa atin ngayong araw. Si Xiaojun ay world champion! May karapatan siyang umupo sa pwesto na ito! Parang humaling ka na sa pagpapanggap. Ang world champion pa naman. Ang Olympic champion ngayong taon ay may apelidong Lee. Pero siya si Li Dingjun. Hindi ikaw, Li Xiaojun. Alam kong puno ang schedule ngayon, kaya hindi siya pwedeng makarating dito. So peke pa lang lahat ng yon! Halos naniwala pa ako. Sabi ni Mr. Wang ng Aushing Group, ang tunay na Olympic champion ay bala sa mga endorsement. Hindi siya pwedeng dumating dito. Sinasabi ko sa'yo, manuloko ka! Nag-aangkin ng Olympic champion, hindi ko inaakala na ganito ka kasinungaling. Li Xiaojun! Paano mo nagawa ganitong kasalanan? Pati ang bayani ng bansa, inaangkin mo pa! At sinabi mo pa na pumunta ka para kay Miss Jiang? Parang kumet uminom? Mga kabaryo, yung perang kanina, hindi ko lang kung saan nakuha. Hindi pwede tanggapin ito. Li Xiaojun, manuloko ka! Umalis ka na sa aming baryo! Huwag mo nang abalahin ang lahat! Li Jinsheng, ikaw nagtanong sa Aushing Group, aling executive? Parang nabulag ang isip nyo. Sobrang tanga. Nangangaliwa lang sa akusasyon. Hindi ba sapat na pinatay niyo aking mga magulang? Li Xiaojun! Sadyang wala kang galang! Hindi talaga matatahimik ang mga magulang mo sa libingan! Xiaojun, sa labas, nadadala ka ba ng mga masasamang tao? Tindirang ka ba ng gumagawa ng masama? Bakit ka biglang naging walang pakialam sa pamilya? Sino yan? Oo, leader! Ako po ito! Huwag kayong mag-alala! Aayusin ko pagtagap sa inyo! Sige na. Malapit nang dumating ang leader. Mga kabaryo, malapit nang dumating ang ating leader! Magandang balita ito! Chen Sheng, tilasan mong malang parang para palisin siya kung masira ang engagement party natin. Posibleng magalit ang mga bigating tao. At maapektuhan pang kinabukasan mo. Lumayas ka! Li Jinsheng, gusto kong makita hanggang kailan ka magiging mayabang. Ikaw! Napakalaking gulo ang ginawa mo at hindi ka man lang nagsisisi! Li Xiaojun! Ngayong araw, para sa iyong mga magulang, dapat kitang disiplinahin! Ikaw, hawakan mo siya! Gamitin natin ang pamparusa sa pamilya! Dito ka! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo kong galawin! Umupo ka dyan! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang kumilos dyan! Tigilan niyo yan! Dumating na ang leader! Salamat sa pagod mo, leader! Leader, dahil ito para kay Jianshen ng aming pamilya at sa pagunlad ng bayan para inspeksyonin ang trabaho, hindi ba? Ito. Ano nangyayari? Leader! Siya po yun! Si Li Xiaojun ay isang scammer! Sa engagement ng anak ko, dumating siya dito para manggulo lang! Scammer! Bilang isang Olympic champion, bayani siya ng ating bansa. Ganito ba ang trato niyo sa kanya? Hindi siya Olympic champion. Isang walang kwentang scammer lang siya. Tama! Leader, huwag kayong magpaloko sa kanya. Scammer lang siya. Ito ang dokumento mula sa National Sports Committee. Tingnan niyo ang mga impormasyon at larawan.
maaari niyong suriin. Jinwoo, tingnan mo. Lee Dingjun, dating pangalang Lee Xiaojun, lumaban sa Olympics para sa bansa, naging world champion at nagbigay ng dangal sa ating bansa. Xiaoli, ayos ka lang ba? Ano ang gusto mong gawin sa mga nanakit sa'yo? Apo, alam kong ako ang mali. Ano man ang mangyari. Tayo ay isang pamilya. Xiaojun, sakto ang sinabi ni Papa. Pamilya tayo, di ba? Kaya kahit pabali ang buto, magkakakabit pa rin ang mga litid. Kaya pagpasensyahan mo na si Tito. Official kong ipinapahayag ang pagbawi ng investment project sa bayan ng Haoyang. Suriin lahat ang mga accounts ni Lee Jinhua nung siya ay naging punong bayan. Xiaojun, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Xiaojun! Alam ko na gusto mo lang ang mga magulang mo ay maayos na mailagay sa ating sambahayanan, hindi ba? Sa ngayon na si lolo mo sa lahat ng gusto mo. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito, pwede ba? Lee Xiaojun, huwag ka maging sobra. Kahit na Olympic champion ka, hindi mo pwedeng bawiin ng proyekto dahil ako nagdala ng proyektong ito. Oo nga, tama ang anak ko. Ang malaking boss na ito ay siyang nagdala pabalik. May ambag siya sa baryo na ito, hindi ba? Ang proyektong ito ay para sa housing group at dahil sa akin ito na-develop. Anong kinalaman mo dyan? Maaari kong patutuhanan na si Lee Dingjun ang rason sa engagement na ito at ipinadala siya ng presidente ng housing group para dumali sa inyong handaan bilang mataas na tao. Mr. Lee, ito ang aming resulta ng investigasyon. Si Lee Jinsheng ay isa lamang ordinary salesperson ng Ocean Group. May malaking utang pa siya sa internet loans. Ano ka, Lee Jinsheng? Ikaw naman taraya! Pinapaniwala mo ako! Lee Jinhua, bilang punong bayan, hindi mo pinapangalagaan ang kapakanan ng mga tao, kundi pabor ka sa sariling anak mo. Ikaw ay tinatanggalan sa posisyon. Lee Jinsheng, ikaw ay sangkot sa panuloko ng telepono at nahuli na namin kaagad. Leader! Jinsheng! Xiaojun, magsusumikap si Lolo. Patawarin mo na si Jinsheng sa pagkakataong ito. Bata pa siya. Napagkamalan lang niya. Huli na ang lahat. Iho, lumapit ka na. Pa. Ma. Magpahinga na kayo. Xiaojun, napag-usapan na namin na gusto naming para sa iyo ang isang bagong libing para sa iyong mga magulang sa isang marangal na paraan. Xiaojun, pumayag ka na. Ito'y mula sa amin, isang munting intensyon. Papa, huwag kang mamatay. Huwag mo akong iiwan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung nakinig lang ako sa'yo at nag-aral ng mabuti, magugustuhan sana ako ni Lolo. Hindi ka sana nagkasakit. Xiaojun, tandaan mo, magaling ka. Gusto ka na iyong mga magulang. Gusto ka rin ng mga kabaryo mo. Huwag mong pasanin ang kasalanan ng iba. Naiintindihan mo ba? Mr. Lee, sa iyong paglalakbay, sa kabila ng maraming bagyo, ano naging sandigan mo upang makarating ka hanggang ngayon? Basta't kaya mo tiisin ito. Itong galit na ito. Dapat mong tiis at panindigan. Xiaojun, panindigan mo. Bilang isang anak, dapat kang matatag at marangal. Panindigan mo.